Praise God. Aton pakpakan na Ginoo magatindog ka tanan. Aton pangamuyuan ang Ginoo nga rila kong gamiton kun. Magaampo ta tanan diha sa buhi nga Dios na ang Ginoo magahatag sa aton og kaalam, magahatag sa aton og giya labaw sa tanan sa aton karon topic nga tun-an sa sini nga kabuntagon. Magaampo ta tanan, magadungan ta sa pagpangamuyo. O Dios nga labing gamhanan, amon o Dios ginapasalamatan ikaw. Amon ikaw o Dios gina-lift up sa tunga namon. Labaw sa tanan ang amon ginokabuhi nga imo naman gikaluy-an, gi-extensionan. Dili kami makapanghambog Ginoo sa amon puso. Dili kami makapanghambog o Dios sa amon Ginoo mga gikaon kag sa amon Ginoo mga bitamina tungod kay ang tanan butang gikan sa imo. Gani sa sini nga kabuntagon, nagapaubos kami sa among kaugalingon kag nangayo o Dios og kaalam nga langitnon nga sa gihapon imo naman kami pasabton Ginoo. Lord, we want thy anointing of wisdom, anointing of knowledge and understanding. And right now, send your Holy Spirit, O Lord, to guide us, to teach us, to comfort us, and may the blood of Jesus cover us. Laigon ikaw sa gamanan ng ngalan ni Kristo Jesus. Ang tanan ng mga pinili sa Dios magaingon. Amen. Kagami. Magalingkod ta tanan and this time. Lantaw naton ang part 3 sa introduction naton sa aton nga gitawag nga pagtuon sa Galatia sa chapter 5 in verse 22 pakadto sa verse 23. Lantaw naton ang part 3 sa introductions naton about sa Galatians sa chapter 5 in verse 22 pakadto sa verse 22. This is what part sa revelations nga gihatag sa Dios sa aton. And this time, once again, aton pasalamatan ang Ginoo bisan pa man sa kabuhi ni Manong Romeo na sa gihapon nakaupod naton sa pagsimba. Palapakan naton ang Ginoo. Ang Galatia sa kapitulo 5 nagaingon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against such there is no law. Sa Cebuano nagaingon, apan ang Espiritu nagahatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapainubsanon, o pagkamapinungganon sa kaugalingon, kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Let us continue sa series naton nga pagtuon about sa fruits of the Holy Spirit. Tungod balikon naton ang pagtuon sa balaan ng Espiritu Santo may 5 kini kahugna. First, it is talking about the persons of the Holy Spirit. And second, it is talking about the ministry of the Holy Spirit. And the third thing, which is talking about the work of the Holy Spirit. And the fourth thing, yes, we are studying and lecturing about the work of the Holy Spirit. But the fourth thing is the gift of the Holy Spirit. And then the last is the fruits of the Holy Spirit. Ining 5 kahugna, parte sa pagtuon sa Espiritu Santo, right now, gitun-an naton ang bunga sa balaan ni Espiritu Santo. Ang Songs of Solomon sa chapter 4 in verse 12, because this is what part 3 sa introduction nga gitun-an naton about sa fruits of the Holy Spirit. Ang Songs of Solomon or Songs of Songs in chapter 4 sa verse 12, ingon pa diri, a garden enclosed is my sisters, my spouse, spring shut off, a fountain sealed. Ang Cebuano nagaingon, ang akong hinigugma,
hinigugmang pangasawunon may usa ka tinagong tanaman. Tanaman nga pinarilan ug usa ka tubod nga akuray tag-iya. This is talking about in the book of Songs of Solomon, kag ini nga gitawag libro sa Songs of Solomon. This is considered as talking about the bride and the bridegroom, which is talking about the church and Jesus Christ. Muna nga kung lang taon na ton, ini nga gitawag passage sa Bible from chapter 1 going to chapter 8, nagisgot kini sa iyang hinigugma, nagisgot kini sa spouse, nagisgot kini sa bridegroom, paglabaw sa tanan, nagisgot kini sa paghigugmaay. Amen ba? Ang Biblia, kulang taon na ton, within this passage, in Songs of Solomon, sa chapter 4, sa verse 12, the bride has a garden enclosed. Amen. Gisgutan dire ang iya nga pangasaw-unon, ang iya nga gitawag bride, dunay tanaman. Og ang tanaman niya, pinarilan kini. Meaning, it is gituyukan kini sa paril nga mao ang bato. Meaning, this is not a public garden. Amen. It is a garden into which everyone can go and pick flowers or fruits. Dili kini usa ka publiko nga tanaman nga ang matag usa, yes, gawas nun siya nga musud, mukuha sa buwak, kaglabaw sa tanan, manguha dito sa mga bunga. But the Bible says, this is what an enclosed garden. Pinarilan, kagdayon, ang Biblia naghambal, duna kini tuburag. Ang pulong sa Dios kung lang taon na ton sa sini nga passage, yes, this garden, because it is not a public garden, it is a garden enclosed, meaning speak about a private consecrations. Amen. Ako nagtuo, sa kabuhi na ton nga mga Kristohanon, ang pinaka-the best sa aton, we have a private communications or a private consecrations toward the Lord. Because this garden is enclosed. Sa aton nga gitawag relasyon sa Dios, ikaw lang kag ang Dios ang nakahibalo. Amen ba? Like say for example lang sa mag-asawa. Ang mag-asawa lang ang nakahibalo unsay buhaton nila sa kwarto. This is what an enclosed. Amen. Dili buang-buang ang mag-asawa nga kung maghimo sila sa naandan nga buluhaton sa mag-asawa, dito nila buhaton sa plaza. This is what talking about a private consecrations. It is reserved for special ones. Yes, of course, kung lang taon na to, we are talking about a garden. Ang Diyos nagbuhat siya garden sa Eden. It is reserved for Adam. God created the Garden of Eden and gave it to Adam. Amen ba? Because ang starting point sa tao, nagpuyo siya sa garden. But when Adam sinned, he dropped out to the garden. Gipagawas sila sa Dios dito sa garden sa Eden. And then according pa sa Biblia, King Nebuchadnezzar has a hanging garden of Babylon reserved only for him and the splendid glory of his kingdom. Si King Nebuchadnezzar, may hardin po siya nga gibuhat dito sa iyang nga gitawag gingharian, but the Bible says it is only reserved for him and the glory of his kingdom. Meaning, way labot ang Diyos, kay way labot ang iya nga gitawag masiling naton mga sinakpan. Because this garden or this paradise, as talking about a hanging garden, naka-reserve kini, nakahimo kini, para lang sa iyang kaugalingon. And then, according pa sa pulong sa Dios, si Kristo Jesus, nadaog niya ang Calvary because he entered the garden of Gethsemane. Amen ba? Ang John sa chapter 18 sa verse 1, kung lang taon na ton ang Biblia, human si Jesus makapamulong niini, mitabok siya sa sapa, sa Kidron.
kuyog sa iyang mga tinun-an, niadtong dapita may usa ka tanaman og misulod ni Jesus og unya ang iyang mga tinun-an. So Jesus want the Calvary, it is because he entered into the garden of Gethsemane. Gethsemane, it is what a garden. And you know, Joseph of Arimathea, ang kuyog ni Nicodemos sa diha, nagikuha na nila ang patay nga lawas ni Kristo Jesus. He is also reserved a garden for the burial of Jesus Christ. It is because kung lang taon na ton si Joseph of Arimathea in Matthew chapter 27, sa verse 57 to 60, ingon pa diri, sa pagkangit-ngit na miabot si Jose nga taga Arimathea, adunahan siya og usa-usab ka sumusunod ni Jesus. Miadto siya kang Pilato og ipangayo niya ang lawas ni Jesus og mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Verse 16, gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lubnganan. Amen. Kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan og milakaw siya. Lantaw na ton ang John sa chapter 19 sa verse 41. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansan si Jesus. Behind that Calvary, there is what a garden. Pag ina nga garden, yes, that is reserved for Jesus Christ for His burial. Gihimo kini ni Joseph of Arimathea, and it is amazingly because behind that Calvary, there is what a garden. Pag ini nga garden, it is reserved for Jesus Christ. But you know, in Songs of Solomon, in chapter 4, verse 12, the bride has a garden, amen, reserved for the bridegroom. According pa sa sining nga passage, kung lantaw na ton, ang pangasaw unon nga gihisgutan sa awit ni Solomon sa kapitulo 4 sa versikulo 12, may tanaman siya nga gihisgutan. Kag kini nga tanaman, iya kini gipreserbar para sa iya pamanhunon. So nagpasabot, ang garden nga gistate sa chapter 4 in verse 12, there is what a great significant sa kabuhi naton nga mga Kristohano. Why? Because ang Isaiah sa chapter 58 in verse 11, kung lantaw naton, tultulan ko kamo kanunay og tagbawon sa mga maayong butang og hatagag kabaskog sa lawas. Kita tanan moingon, kabaskog sa lawas. Siling dayon niya, mahisama unya kamo sa tanaman. Amen ba? So kini nga metaphor nga gigamit ni Solomon sa chapter 4 in verse 12 sa Songs of Solomon, yes, he's talking about a garden. Ang Isaiah chapter 58 sa verse 11, siling pa diri niya, may sama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan sa tubod og dili gayud mahubas. Meaning, this metaphor of God, ang mga Kristohanon is what considered like a garden. Amen. Ingna imo katapat, sama ka sa tanaman. Amen. So, God expect this garden to become fruitful. Hindi matawag nga garden kung walay tanong. Amen ba? And you cannot enjoy that garden without fruits and flowers. Amen ba? And this is what the metaphor of Solomon sa Songs of Songs. Mabito na nga baliko na ton, this is what a part 3 sa introduction sa pagtuon na ton as talking about in the fruits of the Holy Spirit. Ang gigamit diri is the word fruit. Yes, of course, this term came from agricultural term.
Kung moingon kag bunga, nagpasabot ang ara dayon sa imo pangunahuna, nagisgot kini sa usa ka tanom nga namuwak na munga. Nagisgot kini sa usa ka gitawag kahoy nga namumunga. Then the Bible says in Isaiah sa chapter 58 in verse 11, ang metaphor nga gigamit ni Solomon, mahisama kita sa usa ka gitawag tanaman. Meaning, ang usa ka garden, dili matawag nga garden kung walay tanom. Amen ba? Hindi naton matawag siya nga tanaman without such fruits and flowers. Amo na nga gitawag ni siya nga tanaman because gi-enjoy naton ang katahom sa mga bulak. Gi-enjoy naton ang kanindot sa bunga. Kaglabaw sa tanan. Gi-enjoy naton ang kahumot nga ara sa palibot. Because this is what a garden. Amen. Because this is what a garden. We enjoy such perfume. We enjoy such a sweet aroma nga ara sa sininga garden. Amen ba? Amo gani na ang Bible, God expect us to become fruitful. Amen ba? Nagpasabot ang kabuhi sa Kristohanon, hindi siya kay barren. Moingon kag bari inang bawas. Wala na munga. Yes, of course, he is not barren. Why? Kaya nga may Diyos siya sa iyang kabuhi. May balaan nga Espiritu Santo nga nagatabang sa iya. So ang Kristohanon, ang ekspektasyon sa iya sa Diyos, mamatay siya nga mabinungahon. Amen. Inay mo katapad, ang ekspektasyon sa imo sa Diyos, nga mangin mabinungahon ka. This is what God expectations for us. Amen. Because you are a garden. God expect us to become fruitful. Because we are a garden. Amen. Amo na nga ang Bible, even in the Psalms 128 sa verse 3, because ini nga gitawag passage sa Psalms 128, not only as patriarchal blessings sa bagong kasal, not only as patriarchal blessings sa gitawag sa balay nga nagpahalad, kag dayon as talking about his family, but you know, this chapters is talking about the church and Jesus Christ. Ang Biblia nagambal, ang imong asawa may sama sa paras nga mabungahon because God expect us to become fruitful. Amen. And this is what God says to us. Amen. Pasabot, sa magkadugay ka sa pag-alagad sa Diyos, inubanan sa Espiritu Santo, makita sa imo kabuhi ang bunga. Ang bunga sa pagigugma. Pagigugma sa Diyos. Makita sa imo kabuhi ang malinawon nga Kristohanon. Makita sa imo kabuhi ang malipayon nga Kristohanon. Makita sa imo kabuhi ang kayo because you are a garden of God. And God expect you to become fruitful. Amen ba? Ang Colossians sa chapter 1 verses 9 to 10, ang prayer ni Paul sa mga taga-Colossians, nag-ingon si Paul, nagampo gayud kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagkasayod namo nini gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. In verse 10, aron makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya magmabungahon ang inyong kabuhi. God expect us something. Meaning, uban sa tabang sa Diyos, hindi magsugot ang Diyos na ang Kristohanon manginbawas siya sa espiritual na pag-alagad. Hindi magtugot ang Diyos nga mamatay ka sa sini nga kalibutan nga walay nakita ang buhat sa Espiritu Santo sa kabuhi nimo. Amen. Meaning, there is a highest and greatest transformation sa kabuhi sa usa ka Kristohanon.
halin sa kabuhi nga makasasala, halin sa kabuhi nga hiwi, halin sa kabuhi nga hindi mapuslan, halin sa kabuhi nga hindi magamit. But sa diha nga nag-alagad sa Diyos, God transformed them. And the Bible says, namuhat ang Espiritu Santo hangtod nga namunga siya sa mga butang nga diin malipay ang Diyos sa iya. And this is what Solomon says sa iya nga libro. Amo na nga ini nga gitawag passage even in the Songs of Solomon. Kung lantaw na ton, alin sa chapter 1 pakadto sa chapter 8, there are three aspects of the love relationship between Christ and His bride. Kaya nga man, ang Songs of Solomon, this is what the story of the church and Jesus Christ. This is what the story of the believers and Jesus Christ. Imo kini kang Kristo Jesus. So there are three aspects, the love relationship between Christ and His bride that can be seen in the Songs of Songs. Number 1, kining state dito sa chapter 2 in verse 16, siling pa niya, my beloved is mine. Amen. And I am His. He feeds His flock among the lilies. Dito sa Cebuano nagaingon, iha ako sa akong hinigugma ko. Og siya ako usap. It is referred to Jesus Christ kag sa kabuhi nimo. Nagpasabot, si Kristo Jesus imuha og ikaw sad iya ni Kristo Jesus. Parehas ni sa mag-asawa, parehas kang Diding kang Romeo. Imo makita si Romeo iya ni Diding kag si Diding iya ni Romeo. Amen. Amen ba? Meaning, the Songs of Songs in chapter 2 sa verse 16, kung lantaw na ton, the bride feels that her bridegroom belongs to him. She is possessive of him. This is very one-sided stage of marriage. Meaning, though selfish siya lantawon, but this is what i-correct. Kaya nga aman, walay lain nga makapanag-iya sa iyang kasing-kasing, kundili ang iya lang hinigugma. Amen ba? Let's say, ang Proverbs chapter 5, verse 15 to 20. Tambag kini ni Bathsheba dito sa kang Solomon. It is because si Bathsheba may mga pasya nga naagian, and this time, he relate niya sa kang Solomon. Kag ini nga gitawag pagtudlo ni Bathsheba, this is what came from God. Kag lantaw na ton, kag kon batanon ka man or something, bago ka lang naminyo, you must consider as a good advice nga gikan sa Diyos. Siling padre, ayaw paglimbong sa imong asawa, og siya lamang ang imong higugmao. Amen? Kung aduna kay mga anak sa ubang babae, dili sila makahatag kanimong kaayuan. Amen? Siling dayon niya, kinahanglan nga imong mga anak mutubo aron mutabang kanimo og dili ang mga langyaw. Busa pagmalipayon uban sa imong asawa o pagmaya uban sa babae nga imong kapikas. Amen. Matahom siling dayon niya, nganong ihatag mo man ang imong gugma sa laing babae. Nganong palabihon mo man ang katahom sa asawa sa laing tao. Amen. Kag abi nyo lang, ini nga tambag ni Bathsheba, wala napunggan ni Solomon because ang story sa kabuhi ni Solomon naabot sa iya kabuhi ang 1,000 nga babae. Amen. 700 ang iyang asawa, kagdayon 300 ang iyang kirina. Meaning, diri naton makita, amen? Diri naton makita nga ang Dios naton, ang mga pulong, ang mga wali nga ato nabatian, baliko nakon sometimes not only as we considered as motivations,
Not only as we considered as to encourage, but sometimes ang mga wali para sa aton, it is what considered as prophecy para sa imo. Ini nga pagtudlo ni Bathsheba, murag propesiya na ni sa kabuhi dito kang Solomon. Ang problema lang, kay wala niya nahatagan dako nga igtalupangod, kag ang pinakamakasusubo, wala kini natuman siya kabuhi, it is because ang iya kabuhi, yes, naglambot ang 700 ka asawa, kag 300 ka kirida. It is sad to say, sa kabuhi ni Solomon. Amen. Amo nang imo makita ang pulong sa Dios kung lang taon na ton, ang Songs of Solomon's, yes, of course, naka-record kini literally sa usa ka babae nga iyang gihigugma nga wala niya makita na. According pa sa history, way lain kini nga babae amo si Abisan. Si Abisan, imo makita, usa siya sa mga 7 ka babae nga nag-alima sa iyang amay nga mao si David. Si Abisag ang iyang pamanit, murag itumon siya. Kagdayon, guwapa ang aping niya. Amo na nga kung basahon nimo ang Songs of Solomon, nakahisgot kini literally sa usa ka babae nga ang iyang aping, ang iyang naong, ang iyang buhok, di-describe ta na ni Solomon. Yes, of course, but spiritually, it is talking about the church and Jesus Christ. Amo na nga na-state siya dito sa chapter 5, nga nag-ingon siya, natulog ang akon hinigugma, samtang naghigda ako nga nagmata, og nanuktok ang akon hinigugma, kagdayon, pagbangon akon, wala na siya. Kagdayon, according pa sa record, na abot ang 1,000 sa kabuhi ni Solomon, it is because murag masiling na ton, nangin hopeless siya, kay nga wala niya na dayon ang babae nga tuod yun niya nga gihigugma. Nga mao si Abisa. And that is what the story of Solomon. Amen. Pakpakan na ito. Then, the second part sa Songs of Solomon, ang chapter 6 sa verse 3 nga nag-ingon, I am my beloved's and my beloved is mine. Amen. So, sa Cebuano, ingon pa rin niya, hua ang hinigugma ko o ako iya usap. This time, sa number 2, kung lang taon na ton, the bride begins to realize that the bride were created for the bridegroom. Kung nagtuo, aton pod, binagbinagon sa aton kabuhi, nga walay lain nga rason ang Diyos nga nung gihimo kaniya. Patagi ko ninyo, iban nga rason nga nung gihimo ka sa Diyos. Tagi ko kuno ninyo. May uban pa ba nga rason nga nung gihimo ka sa Diyos? Kaya kung may rason nga iban, let's say, gihimo ka sa Diyos para lang sa sini nga kalibutan, may rason ka nga hindi ka mag-alagad sa Diyos. May rason ka nga dili nimo simbahon ang Diyos. Pero kung basahon nimo ang Biblia, wala na'y rason nga nung gihimo niyang tao. Gihimo niya ang tao para lang siya sa Diyos. Parehas gyapon sa relationship natin. Amen. Meaning, ang aton mga paris, kabubuton sa Diyos, gihimo sila because the Bible says, para siya sa sina na tao. Amen. Kadayon, ang ikatatlo, siling pa dito sa gitawag sa Songs of Solomon, chapter 7, sa verse 10, I am my beloved, and his desires is toward me. Meaning, iya ako sa akong hinigugma, o gimahal niya ako. Meaning, moingon si Diding, iya lang ko ni Romeo, o gipalangga niya. Amen. And that is the word of God says. Meaning, this is the whole goal of marriage. This is the whole goal of marriage. For the bride, she must win her own husband through her love and affections. Meaning, the bride desires is to make herself attractive to his own husband. Meaning, ang handom sa mga babae, labi na sa mga asawa, paano pagid siya mangin
attractive sa iyang bana. Amen. Amo na nga panahon sa gitawag katulugon, tuyoon gyud sa mga asawa nga ang isulob imo makita di na masabtan. Because a bride's desire, amen? Di ba? Di ba, blast no? So ako kung lang taon na to, the bride's desires is to make herself attracted to her own husband. And I believe we are the church. Meaning, we are considered as bride. Ang mga Kristohanon po, mangita siya paagi, paano siya mangin kahamutan sa Diyos. Amen ba? So, hindi siya bagay mo makita parehas gyapon sa asawa, hindi siya bagay nga mag-uyaya, hindi siya bagay nga hindi na maligo. Oh, kaya kung asawa ka nga di maligo, hindi na siya mag-ilis. May bana pa ka nga mo doon? Diba? So, maningkamot yun siya. Di na siya maligo, di na siya manudlay, di na siya manutbrush. Oh. Di na siya manghugas. May bana pa ka nga mo awo. Diba? So, i-maintain niya ang hygiene. Kaya nga ako ang purpose niya is to attract her own husband. Maningkamot, di ba? Maningkamot siya. Kaya nga man, kung dili ka mangin attractive sa imong bana, base ang imong bana ma-attract sa iba. Di ba? Yeah. Attract sa iba. Yeah. Base mangita ni siya sa babae nga pirmi humot kag bag-ong kaligo. Yan. Maningkamot. Yan. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen? And this is talking about us, the church. Amen? So, meaning ang church, ang believers, maningkamot siya. Amen? Amo bitaw nang imong makita is of course, kung ari ka sa simbahan, yes, naligo ka, nagpahumot ka para sa simbahan, ingana. Kaya nga, how to become attractive to the Lord. Gamito ni imo lawas sa pagdaig, ingana. Because how to be attractive toward the Lord. Because you are considered as bride. The same gyapon ni sa asawa kag sa bana. Di ba? So ako nagtuo, ang Dios naton may gihandom siya sa kabuhi na. Nga ako nagtuo, amo nang gipangita niya sa ato. Di ba? So, imo makita sa kabuhi naton, this is what talking about a love relationship between the bride and Jesus Christ, between the husband and the wife. Amen ba? Ako nagtuo, ang Dios naton iya gihimo nga exhibit o object relations ang relationship sa asawa kag sa bana. Amen ba? Gigamit niya as object relation aron masabtan pagayod naton pag-ayo. Kung ano gyud kalawom ang relasyon sang Dios diri sa ato. Amen ba? Amen. So, kinahanglan mga asawa how to become attractive, di ba? Kinahanglan limpyo siya sa mata sa iyang bana. Ingana. Kay kuyaw kaayo, kung di ka pa manibin, di ka pa manudlay, pag-abot nimo murag manyanggay ka na. Ang pinakakuyaw, kung ikaw mismo, mahadlok na ang imong bana. Inang paglingi niya ba, nga di ka manudlay, abi niya may ungo sa ilang balay. Diba? Pakpakan na to na yun. And then the Bible says, what makes the brides doing so that she become attractive? Unsay buhaton niya. Like the race, gitawag Songs of Solomon's in chapter 4 in verse 12. You know,
Diri sa verse 13 kag 14. In metaphor, the bride has 9 plants in her garden. Amen ba? May gihimo kini nga pangasaw unon nga nakapasamot og attractiveness sa iya kabuhi. Because ang Songs of Solomon's hindi aksidente ni. Because ang verse 13 to 14, there are 9 plants in her garden. And this is not accidentally that we are talking about the 9 fruits of the Holy Spirit. Amen ba? Amen. This is not accidentally because in Galatia, we are talking about the 9 fruits of the Holy Spirit. Ang verse 13 kag verse 14, this metaphor, the bride has a garden, and then her garden has a 9 plants. Amen. Lang taon na ton ang verse 13 kag 14. Siling Padre. Thy plants are an orchards of pomegranates with pleasant fruits, camphire, spikenard and saffron, calamus, and cinnamon, with all trace of frankincense, myrrh, and aloes, with all the cheap spices. Ini nga mga kahoy, isa lang ang familiar naton diri, pero lahi pa kay sa aton kay sa ila. Amen. So, diri naton makita, it is, ang Biblia, brothers and sisters, mabitan na nga baliko naton, this is a part 3 ni sa introduction sa pagtuon naton, kaya nga hindi ni aksidente, nga ini nga gitawag passage, there are 9 plants as considered also in 9 fruits dito sa Galatia. Ang pulong sa Dios na gaingon, siling Padre, these 9 plants are analogous. Ang word nga analogous, it is a likeness. These 9 plants are analogous to the fruits of the Holy Spirit. The interpretations of each plant can be seen by comparing each plant to its corresponding fruits. Meaning, ang tagsa kagitawag bunga sa Espiritu Santo, nga gihisgutan dito sa Galatia, yes, of course, that is what the interpretations unsa nga tanom ang gihisgutan po diri sa Songs of Solomon in chapter 4 from verse 13 going sa verse 14. Amen ba? Ang pulong sa Dios according pa diri, Solomon lists the 9 beautiful plants that he observes that were growing and flourishing in the garden of the bride of Christ, which is the believers. Mabitan na nga baliko na ton, ingna ang imo katapad, sama ka sa tanaman. But the question is, doon na ba'y tanom sa imong tanaman? Amen ba? Doon na ba'y tanom sa imong tanaman? Kung doon ay tanom, unsa nga klase sa tanom ang anaa sa imong tanaman? This is related diha sa Galatia sa chapter 5. Amen. Lantaw na ton, ang 9 fruits as compared to the 9 plants in the Songs of Solomon. Let's say, law. Dito sa gitawag sa Songs of Solomon, this is the plants of pomegranates. Amen? This is the plants of pomegranates. Diri sa aton gitawag kini granada. Pero lain ang granada naton diri kaysa ila. Sa Middle East, ila kini imo makita gihimo gyud as culture. Amo ning granada sila murag apple ang color. Why is it? This is what considered as love because makita naton ang granada may crown siya. Amen ba? Ang granada, there is what a crown. Pero baliko naton, lahi ang granada naton kaysa ila. Ini siya, imo makita, gihimo ginila ni plantasyon.
may pinakalapad silang nga talamnan sa Granada kay nga ginahimo nila ni oil, medicine, kag labaw sa tanan as wine. Kay ang Granada gali amo ni ang tambal sa Parkinson's disease, kag tambal ni siya sa mga Alzheimer's. Meaning, ako nagtuo, ang salida dayon katong Bauto Chires. Tong salida nga Bauto Chires, ang iyang asawa, sayo pa kaayo nga na Alzheimer's. Amen? Kadayon, ang bana niya, mauna ang nag-atiman sa iya. Abi mo lang, ang iya nga gitawag paggigugma, amo ang nag-alima siyang asawa. That is, speak about pomegranates. Amen. Pakpakan na ito. Diri na ito masabtan. Sa wala pa ang siyam kabunga nga gisgutan ni Paul sa Galatia, Solomon says in 9 fruits already in the Songs of Songs. Abi nyo lang, ang pomegranates, kung lang tao na ito, ang mga Hudyo, gi-considered nila as sacred kinds of fruits. Ila kini gi-considered nga sagrado ni nga klase sa bunga. Amen? They are what considered as sacred because kung lang taon na ton, one of the characteristics ni ini nga kahoy, gikan na dito sa land of promise. Kaya kung lang taon na ton una, ang Numbers chapter 13 verse 23, siling pa dito sa Numeros, sa kapitulo 13 sa versikulo 23, siling pa dito nangabot sila sa walog sa iskol ug didto nagputol sila usa ka pungpong sa ubas nga hilabihan kabugat nga nagkinanglan og duha ka tawo ang pagyayong niini. Nagdala usab sila mga granada ug mga igos. Ini nga klase sa bunga sa kahoy, it is came from a land of promise. Meaning, ang bunga sa Espiritu Santo, gikan ni sa promesa sa Diyos. Amen ba? Kadayon, ang Exodus, kung lang tao na to, why is it that the Jews considered nga sa sini nga gitawag klase sa kahoy, gi-considered nila as sacred? Why? Because ang Exodus chapter 28 verse 33 nagingon, libot sa sidsid sa sutana, bordahe og mga prutas nga granata. Amen. Nga hinimo sa asul, tapul ug pula nga dilana. Bitaya usab ang maong sidsid og mga kampanilyang bulawan nga isal-sal sa mga granada. Meaning, amo ni ang mga masiling naton, mga patahom nga gibutang sa sutana nila ni Aaron sa una. Amen ba? They are considered as, meaning, nga amo ning gipabutang sa sutana, kay satag sa kapagbarog sa mga pari, during the time, ma-remind sila sang gugma sa Diyos. Amen. Pakpakan na ito na yun. Kadayon, siling padire, unlang taon na ito sa sining passage, it is frequently mentioned in the Songs of Solomon and it is always connections with the bride. And the other 7 kinds of plants, ining pitong ari sa sining mga tanom, some of them with an Indian names because they are what came from Indian, are enumerated as found in their symbolic garden. Because according pa sa notes naton, they are for the most part pure exotics which have formed from countless ages articles of commerce in the East and were brought of that time in Solomon's ships from southern Arabia. Si Solomon di ay, ilang taon na ton sa chapter 4 sa 1 King 33. Siling pa si Solomon grabe si Solomon. Not only he is what a botanist, not only as Solomon as biology, amen, grabe kasangkad ang knowledge niya sa nature. About sa mga mananap, about sa mga buwak, about sa mga medicine, about sa gitawag sa tanan nga klase sa kahoy, mga giants nga mga kahoy, ang tanan kilala ni Solomon. Kaabi si Solomon kawide ang knowledge niya about sa nature.
Pero kita, kung sa buwak ang hisgutan, ang imo nakilala, pila lang ka buok, Brad? Ah, yan. Ang iban diri, ang ilan nakilayan lang nga buwak sa utot-utot. Yan. Ang tao na to ng 1 Kings, sa chapter 4, verse 33, nakaila siya sa mga kahoy gikan sa sidro nga anaa sa Libanon hangtod sa gagmayng sagbot nga mutubo sa kuta. Nakakilala gyapon si Solomon. Nakaila usab siya sa mga mananap o sa mga kalanggaman o sa mga mananap nga nagkamang sa yuta o sa mga isda. Meaning, ini nga mga kahoy gina-transport ni sa mga barko ni Solomon sa nagkalain-lain nga lugar kag iya ni gidala dito sa iya. Amo na nga kung basahon nimo ang panultihon, grabe ang pagtuon ni Solomon even sa Songs of Solomon sa mga tanom nga gisgutan diri. Kay nga si Solomon dili lang kami mga patubig siya, kundi labaw sa tanan may mga harden siya nga nakilala niya ang tanan ng mga tanom. Amen ba? So these 9 plants, yes, number 1 is pomegranates. Ano ang iya sini dagway? Amo ning bunga niya daw pula-pulahon siya. Amen ba? Second, ining campfire. Gitawag pod kini sa iban nga gitawag versions as cypress. Amo ning hitsura niya. That is campfire. Amen? Third, nga tanom nga gisgutan diri, amo ang gitawag spikenard. Amo ning hitsura niya o lantaw na to. This is what spikenard. Ini nga kahoy gitawag ni sa Biblia nga nardo. Kag ini nga gitawag klase sa gitawag pahumot kay gigamit ni siya nga pahumot kag siling pa sa Bible amo ni ang pinakamahal nga pahumot during the time. Amo ni siya nga klase sa kahoy o pahumot nga gibuak ni Mary o Bethany sa panahon nga si Kristo Jesus didto sa ila mga tunga sa litro nga pahumot nga nardo. Amo ning gibuak niya halin sa ulo pakadto sa tiil ni Kristo Jesus nga according pa sa record ang imo sweldo sa usa ka tuig igo lang nga ipalit nimo sa nardo nga pahumot. And this is what spikenard. So amazingly, amo ni nga mga kahoy ang gigamit ni Solomon as analogous dito sa bunga sa Espiritu Santo. Meaning, mga valuable nga klase sa mga kahoy, mga precious nga klase sa mga kahoy, may mga bili siya as considered sa bunga sa Espiritu Santo. Kagdayon, ang ikaapat, amuning saffron. Amen. Lantaw na ton ang picture sini. This is what saffron ingana. Murag violet ang iya nga gitawag buwak. Saffron ingana. Kadayon, sa sunod naton nga pagtuon, lantaw naton ang mga benepisyo sa sini nga mga kahoy nga amuning gihisgutan ni Solomon as analogous with the 9 fruits of the Holy Spirit. Kadayon, ano pang iban nga kahoy? Ang ikalima gitawag calamus. Ang pictures niya kung lantaw na ton, this is what calamus. Diba? So, ang pulong sa Dios, ini nga mga kahoy, siguro nakita na nato ni sa aton palibot, pero it is because hindi ta knowledgeable sa sini nga mga kahoy. Amen. Kagdayon, the next one is talking about cinnamon. Di ba? Ining cinnamon, pirmi lang nato ni mabatian. Ginasagol sa pagkaon. Yes, cinnamon. Ang baho niya, amo ni nga klase sa kahoy, ang cinnamon. Ingana. Kagdayon, ang Biblia, let's say, ang kalamos, ang cinnamon, ginagamit po ni siya as anointing oil. According sa gitun-an naton sa work of the Holy Spirit as anoint the believers. Katong gitun-an naton sa Exodo. Usa kini sa mga kahoy nga ginagamit agud paghaplas sa mga espesyal nga mga tao. Meaning, amo nang gingamit ni Solomon kay nga espesyal ni nga mga kahoy.
kag nagpasabot nga ang bunga sa Espiritu Santo espesyal para sa kabuhi sa Kristohan. Amen. Kaya dayon, imo makita ang frankincense. Amen. Amo ni nga kahoy ang frankincense. Murag dako gini siya nga kahoy kag amo ni mga buwak niya ingana ang iya sini nga gitawag masiling naton parehas bitaw sa nangka ang iyang tagok ingana parehas guma nga imo kini paugahon kag amo ni ang ginabutang nila as insenso diha sa baga aron nga maghumot siya. Ingana. Kon ang rubber ang imo kuhaan amo nang ginahimo sa mga ligid pero ang frankincense ang iya sinitagok kun paugho nimo ni siya puti ni siya kag amo ni ginabutang sa baga agud nga maghumot ang baga. That is frankincense. Kag ini nga mga kahoy, ini nga mga elemento, yes of course ginagamit kini sa mga pari. Ginagamit kini bisan pa man sa offering, ginagamit kini bisan pa man diya sa paghalad tubangan mismo sa templo. This is very special kind nga mga tanong. Kag dayon maamis ka amo ning gigamit ni Solomon as related dito sa 9 fruits of the Holy Spirit. Kadayon ang myrrh, di ba? Amo ning kahoy nga myrrh siling pa diri sa Bible. This is a simple klase sa kahoy. Ingan, amo ning myrrh. Shadow kapait. Amen? Shadow kapait. Amo bitaw na nga ang myrrh, ang iya sini nga gitawag analogous didto na sa meekness. Ang iya nga analogous, ang myrrh didto na sa meekness or talking about humility. Di ba? Na shadow ni siya kapait as a sign of martyr. Ingana nga bisan gidaog-daog ka na nagpaubos ka lang diyan. That is considered as myrrh. Amen. Ang aton mga asawa may myrrh ni sila. Di ba? No. No. Dayon the last one they are talking about as aloe. It's so very familiar kag daghan nga mga aloe ang gi-state sa Bible. Di ba? Pakpakan na to ng Diyos. Amen. So brothers and sisters, ini nga mga kahoy nga gihisgutan, it's so very attractive para sa sini nga pangasawon. Amen. Ingon pa diri. This plant in the garden of the bride, it is what an ornamental plants. Amen. This is very attractive. Amen ba? Composed of fruits, flowers, oil, perfume, and medicines. Amen ba? Amen. So meaning, kung ang bunga sa Espiritu Santo ara sa iyo. Amen ba? You are very attractive. Why? Ang Biblia nagambal, mangintambal ka para sa uban. You are considered as medicine. Pabito na nga ko nagto, si Paul, daghan siya ang may gitudlo sa atin. Siling pa ni Paul, ayaw basli ang dautan sa dautan. Diba? So, it is talking about as medicine. Shadow katahom ang gihatag sa aton nga metaphor pareha sa sini nga gitawa pagtuo. Kag ako nagtuwa, pabito na nga baliko naton tingna imo katapat sama ka sa tanaman. But the question, ano nga klase sa kahoy ang imo gitanom sa imo tanaman? Amen. May granada ka pero gabuto.
Ayan. Ano nga klase sa kahoy? Ayan. May granada ka pero gabuto. Amen. So, brothers and sisters, syado ka nindot ang gitudlo sa aton sa. Amen. So, like as garden, amo ni ang mangin attractive sa aton sa Diyos. Kaya nga man, kung ipaklik naton sa chapter 4 sa verse 16 sa kang Chubby Boy, ang gitawag ang conclusion sa sini nga gitawag passage sa chapter 4 before naton balikon ni notes naton. Siling pa dito sa verse 16, ang desire sa sining usa ka gitawag na nag-iya sa tanaman. Amo ning gihambal niya sa chapter 4 in verse 16 dito sa Songs of Songs. Kay nga man, syado kanindot ang iya nga gitawag handom sa kabuhi. Amo ning gihambal niya. Verse 16. Magatindog tatanan. Amo ning gihambal niya. Verse 16. Ingon pa dire. Pagmata na amihan kabagat, puros na sa akong tanaman. Puna ang kahanginan sa kahumot. Amen? Wow. Puna ang kahanginan sa kahumot. Meaning, kung muhuros na ang hangin, ikaw mismo nga mulabay lang, mabless ka. Amen ba? Ma-appreciate nimo. Pero inang maglingkod-lingkod ka sa karsada, kalit lang muagi ang truck nga may iti. Si Arman sa una, iya dahil singgitan, buwas na lat ha! Waton ka namon, agi na lat. Yan. Diba? Siling dahil niya, paadtua sa iyang tanaman ang akong hinigugma. Aron mukaon sa labing maayong bunga. Meaning, ang Diyos naton, dito siya mupuyo sa tanaman natin. Ano ning tanaman? Bunga sa Espiritu Santo. Nagpasabot. Lapit ang pabor sa Diyos sa mga tao nga ang iyang kabuhi nanging fruitful siya at tubalan sa Diyos. May pabor ang Ginoo sa iya. Nga, tungod kay, siling pa sa Biblia, mukaon siya sa bunga na ara sa tanaman. Baliko na to. Sa gingharian sa langit, hindi gasa ang requirements nga makasulod ka sa gingharian sa langit. Sa Biblia, wala gigutom ang Diyos sa aton gasa. Gigutom siya sa bunga. Na ang bunga ang gipangita niya sa matag usa. Amo na nga ang handom sa Dios, mangin fruitful ka sa imong pagkakristiyanon. Inabang sa dugay na nimo nga pag-alagad, nangin mabinungahon ang kabuhi nimo. Amen. Like sa notes naton, kung lantaw naton, ang state sa notes naton. You know, this plant in the garden of the bride is an ornamental plant and very attractive. Meaning, ang ornamental plants, gamit siya kayo, kaya nga it used for medicine, it used for imo makita beauty, shadows. Amo na nga siling padre, it is very attractive because composed of fruits. Lantaw lakon magsulod ka sa usa ka tanaman. Ako nagto abi mo lang diri sa Bantayan, ecological na magyud ang Bantayan. Kung may gamay ka diri nga luna kag panamnan nimo, yes, mangin tourist spot. Amo ning wala karon sa aton. Inang mga swimming pool, ordinaryo na na.
ng mga beach ordinaryo na. Pero inang garden nga imong himuon nga ang tanan nga bunga sa kahoy ara, mga bulak ara, parehas bala sa gitawag inang suroyanan sa gitawag sa Cordoba, mga plastic lang gani na nga gibutangan sa suga. Pero lang tawa, gidugukan sa tao. Ingan, how much more kung tuod na gid? Ingan, nga, it is what i-record sa biblical na concept like ang Solomon. Yes, it is used for foods, beauty, offering, anoint, preservations, and antidote. Amen. So ako nagto, kung ang bunga sa Espiritu Santo ara sa imo, mangin galamiton ka. Amen. Mangin galamiton ka. Ang Biblia nagambal, mangin usa ka nga gamiton sa Dios to preserve, to heal, encourage everybody because parehas ka sa usa ka tanom na makayo. Ini nga mga tanom hisgutan naton, puros ni mga medisina, puros ni ang iban sini ginahimo nga mga oil, ang cinnamon ginasagol ni sa luto, syado katahom sa Dios nga naghimo sa aton. Amen? Kadayon, siling padre sa muts na. These plants are give a sweet odor aroma. It's called stress relief. Tinood bitaw? Di ba? Inang kapoy ka na kayo. Grabe ka na ka-stress. Grabe ka na ang imo problema. Galapuyot na ang imo huna-huna. Pero sulod ka sa sininga mga garden. Maulian ka. Oh, labi na makita nimo ang katahom sa bulak. Labi na mapanimahuan nimo. Inga na. Ayaw ka mo pagsulod kung stress ka mo sa mga pigiri. Kay mo samot ang inyong kastos. Oh. Parehas pala sa mga asawa nga mga kapoy na, inga na, labi na sa tanan, kung mangutot pagid ang iyang bana, dukugon niya ang iyang bana, hindi na stress relief mo. Daw patyo na niya, gikapoy pa sa labi, pagid mo panimawuan niya ang baho. Hindi na ni stress relief. Pero kung gikapoy ka, pangita ka mga lugar nga parehas sini, abi nyo lang, stress relief. Kag siling padriya, it gives happiness. Oh, do may malipay ka while nga magsuroy-suroy ka. Galing kay wine adiri sa aton. Wine adiri. Ingan. O lang taon lang bala kung adto ka sa idalom sa kakahuyan, adto ka idalom sa kakahuyan, inang init ka kayo og ulo, dito sa dalom sa kakahuyan, mabugnaw ka. Ingan. Kadayon, it lightens the mood. The mood. Malain ang imo dito, huna-huna. It gives relaxations. Diba? Kantaw kung ara ka sa idalom sa mga kahoy, daw kalami ikatog. Marelax ka. Ingan na. Gawas lang kung manuguling ka. Kay manguling ka magyud dito. Ayan. Dayon, comforts, it neutralize sa polluted nga surroundings. Meaning, paghuros sa hangin, ang kabaho sa palibot, mailisan sa kahumot sa bulak. Kuha ninyo? So, nagpasabot, ingay mo katapat, makahatag kag humot nga baho sa imong kauban. Meaning, mangin influence ka sa ila. Amo na nga binyo lang, kita, matag-adlaw, balikon akon, ma-encounter naton ang mga tentasyon sa kabuhi. Ma-encounter naton, yes, ang mga sala. Pero, kung may bunga ka sa Espiritu Santo, makatakod ka sa ila. Na ang imo bunga,
makahatag kini alimyon nga baho pakadto sa ila. You are considered as medicine para sa ila. So ini nga mga tao, makomfort sila, marelax sila, madawat nila ang kalipay kung upod kanila. Amen? Pero ang delikado, kung upod kanila, basi maboysit sila. Amo nang kung upod kanila, mabatyagan nila ang happiness, ma-feel nila ang comforts, ma-feel nila ang relaxation, ma-feel nila bisan pa man nga at isila sa imo, kay nga may bunga ka sa Espiritu Santo. Amo nang gipangandoy sa atong sa Diyos. Amen? Why? Because God expects us something. Amen ba? So, as being a garden, kinahanglan mangin fruitful ta at tubangan sa Diyos. Amen. Why pa nato nahisgutan ang siyam ka bunga sa Espiritu Santo? This is what, as part sa introduction, mga pasiuna nga aron nga masabtan naton, mapalawman pagayod naton, nga ang bunga sa Espiritu Santo mangin medisina, mangin healing, mangin usa sa kagitawag makahatag siya kalipay, comforts sa mga tao nga diin ara sa imo palibot, mangin neutralizer ka sa gitawag guba nga palibot, kag labaw sa tanan, gamiton ka sa Dios diha siya. Hallelujah. Simbahon na to.